Pagkapanalo ni Donald Trump sa halalan, ang makasaysayang kaganapan ay kinatuwa ng marami. Hindi lamang yung nasa Amerika, pati rin yung mga bansang magbebenepisyo sa mga panukalang ilalabas sa bagong administrasyon. Mga dati ng kaalyado ni Trump mula pa noong una. Kasama dito ay ang Israel, kung saan nangako ito na susuportahan niya ang estado laban sa mga terorista. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na meron ding mga nababahala sa resulta ng botohan. Mga bansang pinagbantaan ni Trump bago pa ito maihalal. Isa na ay ang mga komunista sa China. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Lumabas na ang nagwagi sa halalang inaantabayanan ng mga kano ng maraming taon. May ilang mga nagsaya at marami din ang nagluksa. Isa sa mga bansang hindi natuwa sa botohan ay ang China. Sa makatuwid, bago ang eleksyon, binalita matapos ang buwan ng Oktubre sa Reuters na nakakuha ang mga Chinese hackers ng recorded audio mula sa isang advisor ni Trump. Sinabi ng FBI na may mga nakapasok sa telecommunications nila na mga maka-China. Sinabi sa The Hill na may natagpo ang mga alleged influence campaigns ng mga inchik na nangingialam sa eleksyon. Ayon sa report ng Microsoft Threat Analysis Center, na ang tinatarget ng mga Chinese hackers ay yung mga kandidatong kumakalaban sa China. Ilan sa Pilipinas ang nagsasabi na bakit naman mangingialam ang mga inchik sa halala ng Amerika. Ang hindi nila alam, ilang beses nang itinuring ni Trump ang mga komunista bilang isang kaaway. Ito ang sabi niya noon. We turn it around. We have a $500 billion deficit, trade deficit with China. We're going to turn it around, and we have the cards. Don't forget, we're like the piggy bank that's being robbed. We have the cards. We have a lot of power with China. When China doesn't want to fix the problem in North Korea, we say, sorry, folks, you got to fix the problem. Because we can't continue to allow China to rape our country, and that's what they're doing. It's the greatest theft in the history of the world. What China has done. Sinabi ni Trump bago ito naging pangulo noon na nalulugi daw ang Estados Unidos ng $500 bilyong sa trade deal nila sa China. Ito ay yung dahil sa kasunduan noon na kung saan yung mga produktong galing sa China papasok ng Amerika ay ibababa ang presyo. Pero yung pumapasok sa China na produktong galing sa Amerika ay mahal. Dahil sa dating trade deal ng dalawa, marami sa Amerika ang nawawala ng trabaho at naapektuhan ito ang ekonomiya. Kaya sinabi ni Trump na ni-rape ng China ang Amerika at ito raw ang pinakamalaking pagnanakaw. Bilang tugon, isa sa mga pangako ng kandidato ay ang pagtaas ng tariff sa mga produktong galing sa China. Kung akala nila na wala itong epekto, diyan sila nagkakamali. A senior U.S. official tells CBS News that Israel is not sharing its plans with the U.S., but said some within the administration Binalita sa Al Jazeera na nagdadalamhati na ang mga maliliit na negosyo sa China dahil sa plano ni Trump. Inulat na babagsakan ng 60% tariff ang mga imports galing ng China. Kapag sinabing tariff, ito yung tax o customs duty na pinapatong ng isang bansa sa mga produktong pumapasok sa kanila. Halimbawa, kung sa Pilipinas ito mangyayari, kung bibili ka ng cellphone na Xiaomi na mula sa China na may presyong 5,000, ang 60% na tariff, imbis na 5,000 lang ang babayaran, tataas ito hanggang 8,000. Mantakin mo, yung mga negosyong bibili ng 200 cellphone sa China, imbis na 1,000,000 lang ang kanilang babayaran, sa tariff ni Trump, tataas ito
ng mga 1.6 million. Ang epekto ng ibabagsak na tariff ay bigla ang pagtaas ng presyo ng mga produktong made in China. Bukod dyan, pati mga stocks ng ilang kumpanya ay babagsak. Sinabi sa Yahoo Finance noong ika-7 ng Nobyembre 2024 na ito na nga at bumagsak ang presyo ng stocks sa China dahil sa pangakong tariff. Kasama dito ay ang Alibaba, JD, Baidu, Bilibili at marami pang iba. Biruin mo, hindi pa man din naaaprubahan ng 60% custom duty. Nagplakda na ang stock market. Ganyan kahalaga ang tariff. Lalo na ngayon bumagsak na ang malalaking pinagkakakitaan ng mga komunista, ang Evergrande at Country Garden. Ngayon, nasa peligro ang isa sa malaking pinagkakakitaan din, ang kanilang export. Sa ARS Technica, pinahayag na dahil sa 60% tariff ni Trump, maaaring mapilay ang pag-asenso ng tech industry ng China. Kasama dito yung mga nag-e-export ng computers, game consoles at iba pa. Sinabi din ng Reuters na mas malaking peligro ang tariff ni Trump sa China ngayon sa ilang dahilan, kasama ang krisis na nangyayari sa property market at ang gabundok na utang ng taong bayan sa mga bangko. Gayunpaman, naghahanda na rin ang mga komunista sa mangyayari pag nakaupo si Trump sa pagkapangulo. Ayon sa Live Mint, ngayong ding buwan ng Nobyembre, nahanda na raw ang China sa tariff ni Trump at nag-anunsyo ito ng mas malaking stimulus package o pantulong para sa kanilang mamamayan. Totoo man o hindi, malalaman natin. Anong aral ang mapupulot dito? Mapagtatanto na kung walang epekto ang tariff na ibabagsak sa China, bakit naghahanda ang mga komunista? Patunay na ang pagkapanalo ni Donald Trump ay ikinatuwa ng marami, pero hindi ng lahat dahil sa masaklap na epekto nito para sa ekonomiya ng mga injik. Siguro nga at gustong bumawi ni Trump sa sinabi nitong pangre-rape at panloloko ng China sa Estados Unidos. Walang duda, masasaksihan natin sa hinaharap ang tunay na epekto ng tariff sa China. Tama nga naman, kapag puno na ang salop, dapat na itong kalusin. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.